At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay tignan nga natin yung mga nakita at napansin ng One Piece community natin kay chapter 1115. At syempre kumuha rin ako ng mga comments na nanggaling sa inyo. So abang lang kung kasama kayo sa mga napili. Pero ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula kay Professor Clover dahil nabanggit niya nga dati na etong Ancient Kingdom ay matagal na nga yung nawawala o talagang nawala na yan. But then, sa chapter 1115 ay sinabi ni Dr. Vegapunk na etong mundong ginagalawan nila ngayon ay fragments na nga lang yan ng mga continents na nag-i-exist dati 1,000 years ago. At dahil nga sa lumubog na yung mga continents na yan. So kaya ngayon ay iniisip na possible kaya na etong Ancient Kingdom ay nandiyan dyan nakapwesto sa may kailaliman nga ng karagatan dahil kasama sila dun sa mga continents na lumubog 1,000 years ago yung nakakalipas. So ito possible pwede mangyari na kaya nga hindi makita o sinasabi na wala na talaga itong Ancient Kingdom kasi nga nasa kailaliman ng karagatan, so kaya hindi yan matuntun. So dito sinasabi na pwedeng itong Ancient Kingdom ay baka nga raw dito yan inspired sa may Atlantis na alam naman natin itong Lost City of Atlantis lumubog din yan sa may karagatan. So parang katulad nga sa nangyari dito sa mga continents na lumubog dati. Pero maliban pa dito ay sinasabi nga rin na kaya dito nag-start gumawa eto si Joy Boy ng Noah's Ark na. So marami ngayon yung nag-aaris ng mga comments na itong Noah's Ark ginawa ni Joy Boy o nung grupo ni Joy Boy after malubog etong mga continents dyan nga sa napakataas na baha. Pero unfortunately dahil nabanggit nga rin ni Dr. Vegapunk na etong grupo ni Joy Boy ay natalo nga sila doon sa 20 Kingdoms. So kaya ngayon ang nangyari, hindi rin nagamit ng gusto yung Noah's Ark na yon. At sinasabi nga na baka yung Noah's Ark ayun yung gagamitin ni Joy Boy sana para iligtas din yung mga tao dyan nga sa napakataas na baha na nangyari dati. But then, ay dito nga sa isang banda may kita natin na itong straw hat na to yung medyo malaki ay parang iningat-ingatan nga o tinatago-tago yan ni Imo Sama. So ngayon sinasabi na ito si Joy Boy hindi kaya na kanya talaga yung straw hat na yan at ito yung patunay natalo etong si Joy Boy dyan sa grupo nila Imo Sama dahil naiwan dyan sa pagmamayari o sa possession ni Imo Sama etong straw hat na to. So dito kasi marami yung nag-a-assume o yung nagsasabi na nga rin na itong si Imo Sama kasama siya dun sa 20 Kingdoms o sa 20 Kings na nagsama-sama para nga labanan etong si Joy Boy. So ibig sabihin para ang tanda na may pagka-immortal etong si Imo Sama dyan kung ganun. Habang sa kabilang banda sinasabi na itong si Imo Sama descendant na lang din yan nung isa dun sa 20 Kings na lumaban dito kay Joy Boy. But anyways, ay ayan yung pinakapunto lang naman na iwan kay Joy Boy tuloy kay Imo Sama o sa kalaban itong isang pagmamayari na gamit ni Joy Boy. At ayan nga yung naging patunay ng kanyang pagkatalo. Pero speaking ng pagkatalo nga nito ni Joy Boy ay diba habang binabanggit niya ni Dr. Vegapunk ay kasabay na sinama dito ni Oda o pinakita niya etong si Zunisha at saka nga etong si Iron Giant na nga na to. So kaya nga sinasabi ngayon na possible nakasama sa grupo o sa faction ni Joy Boy etong dalawang halimaw na nga na to nung kalabanin niya yung 20 Kingdoms na yan. So may kinuha akong comments galing sa inyo na regarding about nga dito sa dalawang halimaw na to kay Zunisha sa Iron Giant. At eto dito galing yan kay Christian Malupa. So sabi niya nga dito kaya nagsusorry ang mga si Zunisha at Iron Robot kasi nang matalo si Joy Boy ang control sa kanila ay napunta na sa government at ginamit para palubugin ang Ancient Kingdom o yung Ancient Kingdom nga at tumaas ang sea level. At dito sabi pa ni Roel Ormino, sa palagay ko ang kasalanan ni Zunisha ay ang pag-iwan niya sa gitna ng laban si Joy Boy para itakas ang Ming tribe at kasalanan naman ng Giant Robot ay siya ang pinabantay sa lugar na papasabugin ni Joy Boy para mabuo ang All Blue. Pero kahit siya ay tinalo
pagkatalo at itinayo doon mismo sa binabantayan niya ang Marijoa. So ayan, sounds interesting din itong mga na-share sa ating idea ng mga dalawang kasama natin na to. So maraming salamat sa inyo mga tol at shoutout na rin sa inyo. Pero maliban pa dito ay punta tayo ngayon sa side nito ni Saint Mars. Dahil dito ay di ba nga ginamit niya yung kanyang Conqueror's Haki para i-knock out itong mga Dendenmushi. Kasi di nila makita kung sino sa mga Dendenmushi na yan yung nagbo-broadcast nga dyan kay Dr. Vegapunk. Pero ayan na isa pang idea o comment na nanggaling naman dito kay Dan Carlo Fababier. At ang sabi niya naman dito, ako senpai, based on my idea lang, di kaya nakatago yung Dendenmushi sa Iron Giant. Kung tatandaan ninyo, sa mga nagdaang chapter, unang kita ni Luffy kay Vegapunk, di ba dun siya? Di kaya dun niya tinago yun. So ito possible pwede mangyari kasi nga naman kung matatandaan ninyo, ay di ba dito nga unang na-encounter o nakilala ni Luffy ito si Dr. Vegapunk kay Iron Giant. At saka isa pa, para magandang taguan din yan si Iron Giant kung tutusin nung Dendenmushi kasi nga parang di ang paghihinalaan lalo na ngayon gumagalaw pa etong si Iron Giant natin, nagising na nga siya. So kaya parang walang mag-iisip na dyan nakalagay yung Dendenmushi na nagbo-broadcast dyan kay Dr. Vegapunk. So kaya yan, goods naman din itong idea dyan ni Dan Carlo. So shoutout sa ito. Pero maliban pa dyan ay punta naman tayo dito sa side na ni Demalo Black. So ito ay napansin rin ng One Piece community natin kasi nga kung matatandaan ninyo, di ba itong grupo na to ginaya nila yung si grupo ni Luffy dun sa may Sabaody at yun yung panahon na nag-scattered o hiwa-hiwalay yung grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero ngayon, ang ginagaya naman nila dito itong grupo ni Kid na it so happen na itong grupo naman ni Kid ngayon ay wala na nga rin. So kaya yun sinasabi, di kaya possible na hinihintan tayo ni Oda na ibabalik niya itong grupo nila Kid. So ito ay speculations lang naman pero mataas din yung chance niyan, pwede mangyari yan kasi nga di pa naman talaga patay itong si Kid at di natin sure kung sumuko na itong si Kid sa pagiging pirata niya. But then ay pagkatapos nga dito ay punta naman tayo dito naman sa side nito nila Bonnie at nila Sanji at dito may kita nga natin na wala na, bagsak na dyan itong si Sanji at kumakalaban dito kay Venus ngayon itong sila Bonnie at saka yung ibang mga higante dyan kasama si Frankie. Pero maliban pa dito ay di ba nga nakita natin na etong si Nami pinagmamadali niya na yung dalawa si Jinbei at saka nga si Zoro kasi nga napapaligiran na etong barko ng mga higante na eto nga yung gagamitin nila para makatakas dyan sa may Egghead Island. At then ay nakita natin na etong dalawa malapit na nga sila, paparting na sila dito kung nasaan yung higanting barko na nga na yan. So kaya dahil dyan yung isa pang anggulong tinitignan ngayon na baka eto na yung time para etong si Zoro na yung tumapat o lumaban dito kay Saint Venus. So kasi nga wala itaob si Sanji at alam naman natin na syempre naman di talaga uubra sila Bonnie at saka yung mga higante laban dito kay Saint Venus. So kumbaga kung pagbabasehan yung lakas na etong si Zoro lang talaga yung pag-asa natin para nga tumapat dyan kay Saint Venus at syempre kasama na nga dyan si Jinbei. Sa isa pa ang good thing kasi dito ay di ba malapit na nga dumating itong dalawa, si Jinbei sa si Zoro. So ibig sabihin magagawa na nila na pumunta kagad kung nasaan nga nangyayari itong laban nila Venus dyan nila Sanji. So maliligtas na nila yung grupo ni Sanji dyan. So ito talaga yung isang factor na tinitignan kaya sinasabi mataas na yung chance na maglaban o magtapat itong si Venus sa si Zoro. But then after nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. Pero syempre bago tayo matapos ay shoutout muna tayo dyan nga sa mga nagawang makauna sa inyo dyan sa may comment section natin. So shoutout sa inyo mga tol at unahin natin dito ngayon kay Kachux1097 at eto kay User X4FT, kay Jamot Kimberly Sam, kay Joshua Torres, kay Binerador, kay Jumar Wano, kay Ricky Graphil, ayan shoutout sa inyo mga tol. At ito kay Kuzi Mark 8479 at dito kay Silar D Matatak kay so medyo nauna-una ulit dyan etong si Silar D Matatak sa comment section natin. But anyways ito pa kay Michael Santos, kay Norodin Solanga, ay Silungan, sorry nabubulol ako. At ito kay Jojo Halera, kay Jester Jala at kay Dan Carlo Fababier. So ayan ay shoutout sa inyo guys. Pero yan nakakabulol talaga, pasensya na guys. So siguro sa susunod talaga post ko na lang yung mga pangalan nyo dito. Pero yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So abang-abang lang para kay next chapter nito. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.